Good day, ma'am. I am Patricia Ocol and my report is all about language disorders. Ang language disorder ay isang abnormalidad na nararanasan ng isang bata na nagre-resulta sa paghihirap sa pagsasalita or nahihirapan na makaintindi ng salita o lingwahe. So that means, yung mga nakakaranas nito is maliit lang yung vocabulary nila. Maliit lang yung pool ng words na alam nila. Kasi nga, kapag bumubuo sila ng sentence is nahihirapan sila, nag-i-struggle sila. So, kapag um, may mga kausap sila, mahirap silang intindihin ng iba. Kasi nga, hindi buo-buo yung sentence nila or hindi siya talagang solid yung sentence nila para maintindihan ng iba. So, sinasabi dyan na nakaklasify ang language disorder sa dalawa, which is the expressive and receptive. Yung expressive is, ito yung struggle mo sa pag-express ng sarili mo through language. So, nahihirapan, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, nahihirapan silang mag-compose ng sentence, ma-express yung sarili nila. Kasi nga, dahil dun sa disorder na yun, dahil sa language disorder. And yung isa naman, yung receptive naman is trouble understanding language or mahirap mong maintindihan yung salita or yung ibang tao kapag meron kang language disorder. Mahirap kang mag-produce, mag-compose ng words and mahirap ka ding makaintindi ng iba. Masabing may language disorder ang isang tao, kailangan hindi siya nagmula sa medical condition, neurological condition, or developmental disability. Pag sinabing medical condition, ito yung nagre-result sa physical disability or yung pagkapipi, yun, ganun. Neurological condition naman is ito yung sa brain, kapag may brain damage ka, ganun, na nagre-result sa hindi ka maayos makapagsalita kasi nga 'di ba connected lahat ng um, parts ng katawan natin sa brain natin. So, kapag may brain damage tayo, magre-result yun sa ibang disability na nararamdaman natin. And sa developmental disability naman, is ito yung sa pagde-develop ng katawan mo, pagde-develop mo mismo. Kapag, example nito is yung Down syndrome. Di ba yung Down syndrome is isa siyang example ng developmental disability na nagpapahirap sa pakikipag-usap sa iba and also nag-struggle sa pag-compose ng words and um, sa pag-express ng sarili. So, dito, sinasabi dito na may different types of language disorder, which is, sinabi ko na kanina, yung expressive and receptive. So, sa expressive, ito yung nahirapan ka sa pag-produce ng language. Nahirapan kang mag-form ng sentences, nahirapan kang um, hanapin yung right words sa sasabihin mo, short sentences lang yung alam mong isalita, sabihin, and also, yung grammar and yung word order is, yun, nahirapan ka din doon, nahirapan kang pagsunod-sunod din yung words na ginagamit mo. Receptive naman, ito yung nahirapan kang umintindi. Nahirapan kang mag-follow ng directions, nahirapan kang umintindi ng conversations, lalo kapag complex, nahirapan ka din sa pag-intindi or nami-misinterpret mo yung mga meaning ng words, and also nahirapan ka na umintindi ng jokes or sarcasms. Pero meron namang mga um, bata na nakaka-experience ng both expressive and receptive. So, dito na din papasok yung ASD or Autism Spectrum Disorder. Ito namang disorder na to is similar yung nararanasan, yung abnormalities na nararanasan sa language disorder. Pero, hindi sila parehas kasi ang language disorder ay iba sa autism. Pero, para sila ng nararanasang disability. So, sinasabi dito na may mga common red flags na nakikita sa isang bata at a certain age na nagpapahiwatig na may language disorder sila. And ang una nakakapansin nito is yung family members and daycare workers and also yung mga teachers nila. And ang kadalas napapansin nila, lalo na mga family members, is kapag nung baby pa sila, ganyan, hindi sila nag-create ng sound, which is dapat sa certain age na sa certain nila is kailangan nag-create na sila ng sound na according sa naririnig nila sa environment nila. So yun sa sign na tama yung development or nasusunod yung typical or normal developmental ng isang bata. Pero kapag wala yun, meaning nun is may something na or may disorder yung isang bata. And also, yung kapag 18 months na sila and hindi pa rin sila nakakapagsalita ng kahit man lang one word. May, example yung mama, papa, ganun.
or mapa, ganyan. Hindi nila kayang magsalita ng ganun. Meaning, meron silang possible na may language disorder sila. Ang ginagawa ng mga early childhood professionals is gumagamit sila ng questionnaires para sa mga bata and also developmental checklist para malaman kung gaano ba katagal yung delay ng developmental language development ng isang bata compared sa normal, typical na developmental language ng isang bata. So, paano nga ba ma-determine ng specialist kung may speech or language problem ang isang bata? Una is case history or physical examination. Ang gagawin niya dyan is magagather siya ng clues para maging daan yun para malaman niya yung history ng isang bata. Hahanap siya ng data about sa birth development ng bata, kung paano siya lumaki, yung environment niya, ganyan, kung ano yung mga symptoms niya nung bata siya, ganun. And also, yung health record niya. Yun, malalaman din sa health record niya kung ano ba yung mga sakit na or diagnosis sa kanya. And also, yung sa test scores, mga achievement test na sinasagawa sa loob ng klase. Malalaman din sa mga scores ng bata kung nahihirapan ba siya or may speech or language problem nga siya. And also, sa adjustment in school. So, dito, malalaman din dito kung how well he or she behave in school, socially or emotionally. Next is yung hearing. So, dito is sinasagawa nila yung hearing test sa mga bata kung saan ang hearing kasi natin is connected siya sa speech natin. Meron yung mga cases na kapag bingi ka is hindi ka na makakapagsalita. So, pwedeng maging cause ng speech problem is yung or language problem is yung hearing kapag bingi yung isang bata. Kaya kailangan isagawa yung hearing test. Articulation. Dito naman is tinetest dito kung gaano ka-accurate yung sound na napoproduce ng bata kapag nagsasalita sila. So, example, kapag pinagsalita yung bata ng cat, kapag binanggit nila yung cat and imbis na CA ang banggitin is ang binanggit nila is tat. So, that is an example of speech problem. Tinetest yung speech problem or articulation para malaman kung saan nga ba nag-error yung bata. Phonological awareness and processing, ito naman yung foundation ng pagkatuto ng bata sa pagbabasa at pag-iintindi ng binabasa. So, pag sinabing phonological awareness, ito yung aware or kayang i-manipulate ng bata yung sounds na nagagawa nila. Yung sounds in language, like yung cat, kaya nilang bagitin yung C-A-T, cat, ganun. Or yung yung phonological processing, ito naman yung ability nila na mag-process ng sound ng mabuti, like yung similar words like B and D or M and N. Kaya nilang i-distinguish or kaya nilang banggitin yun ng tama. So, dito naman sa overall language development and vocabulary, dito mini-measure na assess yung bata kung saan ba siya mahina and saan magaling according sa speech or language problem ng isang bata. So, dito, tinetest siya across various domains, including receptive language. Sa receptive language, kung gaano niya naiintindihan yung language, yung mga words, ganun. And sa expressive language naman, kung paano niya express yung sarili niya, and sa vocabulary naman, kung gaano na kalawak yung alam niya sa mga words. Assessment of language function, it is not about speaking words. It's about kung paano nila i-use yung mga words na alam nila. So, may mga bata kasi na kaya nilang mag-request na I want this, I want that, pero hindi nila kayang i-label yung object. Hindi nila kayang or nahihirapan sila na mag-name ng object. Puro sila I want this, I want that, but hindi nila kayang i-label na I want
that toy, or I want ice cream, mga ganun. Hindi nila kaya yung mga ganun. So, kailangan i-take note na yung kung paano nila i-gamitin yung mga words. Hindi lang basta-basta nakakapagsalita sila, alam nila yung mga words na yun. Kailangan din malaman kung paano nila gamitin yung words na yun. So, dito sa language samples and observation in natural settings, ito ay ginagawa ng specialist para malaman niya kung paano nga ba makipag-engage yung bata in a natural setting. Kasi kapag tinanong yung bata about sa certain certain topic, ganyan, yung bata is magre-respond lang siya according dun sa tinanong, and hindi malalaman ng specialist or yung nag-a-assess kung yun ba talaga yung natural way ng pagkikipag-engage niya, pagkikipag-socialize niya, o pagsagot niya sa tao. So, ang gagawin ng specialist is magkikipaglaro siya sa bata, and habang nakikipaglaro is magtatanong-tanong yung specialist para yung bata is gumamit siya ng language sa pagkikipaglaro niya sa specialist. So, habang naglalaro sila in an engaging way is nagsasalita yung bata, doon malalaman ng specialist kung paano nga ba gamitin ng bata yung mga words. So, dito sa assessments in speech, language, and communication, dito napapasok yung bilingual environment, kung saan yung bata is lumaki siya sa environment na 2 or more yung language na ginagamit nila. So, itong bilingual na to is hindi siya disorder. Isa lang siyang uri ng environment kung saan dalawa yung language ng isang bata. And dito papasok yung respect sa uniqueness ng linguistic and cultural backgrounds ng isang bata. May mga times na napagsasama ng isang bata yung language ng isa sa isa, napag-mimix niya ito, and nakakabuo yun ng ibang word na hindi alam ng ibang tao. So, mami-mistake nila yun sa language disorder or speech problem. Kasi nga, yun, nagkakaproduce yung bata ng panibagong words na bago sa pandinig ng iba. Yung slide na to, sasabi lang dito na kailangan marunong tayong i-differentiate yung kakaibahan ng ELLS or English Language Learners sa children with diagnosed communication disorders. Ang ELLS is marunong sila sa native language nila or yung mother tongue. And yung sa second language nila is nahihirapan sila na matuto dun. Pero normal lang yung process ng pagkatuto nila. And sa communication disorder naman is nahihirapan sila mag-process ng sound, mag-create ng sound, magbuo ng grammar, mali lang yung vocabulary nila, ganun. So, magkaiba sila. Although magkapara sila na nahirapan sa pag-create ng or paggamit ng language, is magkaiba naman sila ng level of difficulty. Kailangan nating maintindihan yun yung unique characteristics ng bawat isa para tayo mga future educator is maka-create tayo ng inclusive learning environment para sa mga bata, and para ma-foster yung language development nila at maging success yung pagkatuto ng isang bata. So, yun lamang po ang aking report. Thank you.